Nakabalik na sa Plomesya sina Carmel, Elise at Premi. Kanya-kanya silang baba sa kani-kanilang bahay galing sa lagusan. Bumukas ang gate ni na Carmel nang siya'y makilala bilang isa sa mga nakatira rito. Ang mga gate ng bahay ng mga Plomesyano ay may kanya-kanyang face recognition na siyang kusang nagbubukas kapag dumarating ang mga may-ari ng mga ito. Kung bisita ka naman doon ay kailangan mong pindutin ang doorbell dahil hindi ka pagbubuksan ng gate na iyon. Sa ganitong teknolohiya ay hindi ka talaga mapapasukan ng magnanakaw o ng kahit sinong masasamang loob maliban na lamang kung may some iron ng sistema. Ngunit wala namang nagtatangkang gumawa noon dahil takot din naman ang lahat na mapalayas sa maunlad na bansang kanilang kinabibilangan. Hindi na hinanap pa ni Carmel ang kanyang mga magulang dahil ayaw niya itong maistorbo. Dumiretso agad siya sa banyo ng kanyang silid upang maligo. Pagkatapos ay nagtungo siya sa kanilang hapagkainan at mag-isang kumain ng hapunan. Naisip niyang tila ninanamnam ng kanyang mga magulang ang pag-iisa ng mga ito kaya kahit mag-isa lang siyang kumakain sa hapag ay hindi niya maiwasang mapangiti sa pagmamahalan na siya rin kanyang pinagmulan. Habang kumakain siyang mag-isa ay tumawag sa kanya ang kanyang kaibigang si Celine. Ako ang ringtone mo, ako ang ringtone mo. Bilisan mo na sagutin ng telepono mo. Sinagot niya ito at lumabas ang kanyang kaibigan bilang isang hologram. Ang kanya namang telepono ay pansamantalang naglaho. Beshi, sorry talaga umalis ako kanina. Anong nangyari sa lakad niyo? Tanong ni Celine na kasalukuyang nakahiga sa kanyang kama. Bigla namang sumulpot ang hologram ni Premi, marahil ay group call ang ginawang pagtawag ni Celine. Hindi masaya. Sinundan kami ni Arman at pinatulog kami. Nakita niya ang paghalo-piplip at pag-irap ni Premi sa hologram nito. Nakaupo ito sa isang sopa. Bakit? Anong pakay ni Arman at ginawa niya yun? Nalilitong tanong ni Celine. Napatulala si Carmel habang kumakain. Hindi na maaaring sabihin sa kanyang mga kaibigan ang kung anumang nangyayari sa kanilang dalawa ni Arman. Para na rin ito sa kanilang kaligtasan. Isa pa, wala naman siyang balak patulan ang binata kaya sa tingin ay sasarilinin niya na lang ang suliraning iyon. Carmel, okay ka lang? Tanong ni Celine nang mapansing tulala ang kaibigan. Ha? Oo naman. Hindi siya makatingin sa mga ito. Mabilis niyang isinubo ang mga natitirang pagkain sa kanyang plato. Dahan-dahan bro, baka mabulunan ka niyan. Natatawang sabi ni Premi. Alam kong may hindi ka sinasabi sa amin. Pag-aalalang sabi ni Celine. Hindi. Kaya sila pinatulog ni Arman kasi may sinabi siya sa aking sikreto. Ayaw niyang marinig nung dalawa. Di ikaw na nakakaalam ng sikreto niya. Anyway, di ba bukas na yung labas ng resulta ng engineering licensure exam? Sabi ni Premi. Oo nga pala. Nawala sa loob ko. Sigurado naman akong makakapasa yun. Hello, magaling kaya tutor niya. Di ba Carmel? Ikaw Celine, binobola mo na naman ako ha. Anong kailangan mo? Wala Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Anyway, kwentuhan niyo naman ako kung ano pang ginawa niyo sa labas. Banat ni Celine. Si Carmel lang ang nakakaalam ng buong pangyayari. Tulog kami ni Elise, diba? Wika ni Premi at ngumiti sa mga kaibigan. Bago magkwento si Carmel ay niligpit niya muna ang kanyang kinainan. Nakasunod sa kanyang nilalakaran ng hologram ng kanyang mga kaibigan sapagkat nakarehistro ang numero ng telepono sa kanyang mata. Masaya niyang sinimulan ang salaysay sa kanyang mga kaibigan. May nakilala akong lalaki. Siya yung tumulong sa akin kay Naprini at Elise. Mabuti na rin na dumating siya. Ayokong iuwi yung dalawa ng tulog, no? Saka, ayoko ring dalhin rito sa bahay kasi baka makaistorbo ako sa pagsusulo ng mga magulang ko. Bakit? Anong ginagawa ni Natita? Balak yata akong bigyan ng kapatid. Talaga, ang layo ng agwat Teka, pabalik tayo sa'yo. Naku, magkaka-love life na yata tong kaibigan natin. Love life agad? Di ba pwedeng magkaibigan lang kami? Doon din punta noon. Nandin kami galing ni Frederick sa pagkakaibigan Guwapo ba? Natutuwang sabi ni Celine. Oo, bes. Feeling ko nga may chemistry sila Pangaasar ni Premi. Tigil-tigilan nyo nga ako sa chemistry na yan. Walang ganon. Magkaibigan lang kami ni Melo. Tapos na siyang kumain kaya nagpunta na siya sa balkonahe ng kanyang kwarto. Nakasunod naman sa kanya ang hologram ng mga kaibigan. Bakit ka namumula? Uy, hindi Napahawak si Carmel sa kanyang pisngi habang nakangiti. Magkaibigan ngayon. Let's see what will happen next. Masayang nagkukwentuhan ang magkaibigan kahit pa mga holograms lang sila sa isa't isa. Ilang saglit ay sinagot na rin ni Elise ang tawag sa kanilang group call kaya apat na silang nag-uusap. Sa gitna ng masayang pag-uusap ay may biglang natanggap na mensahe si Carmel galing sa hindi kilalang numero. Merong nag-text sa'yo, text sa'yo, text sa'yo.
Hi Carmel. Si Melo to. Good evening sa'yo. Sabi sa mensahe. Nakita rin ito ng kanyang mga kaibigan dahil naka-hologram din ang mensaheng ito. Ayan na, nag-message na. Sige na Carmel kung IEN ko kung maiintindihan namin. Hindi kami magtatampo. Sabi ni Elise. Kayo talaga support na support talaga kayo sa social life ko, no? Umaway-kaway siya sa kanyang mga kaibigan sabay sabing. Sige girls, bye for now. Ay, ano magsa-start yan sa text? Good luck girl. Napakulot siya ng noo sa sinabi ni Elise bago siya tuluyang umalis sa kanilang grupo. Good evening din. Matipid niyang mensahe sa binata na sinamahan pa niya ng nakangiting emoji. Ginagamit niya lamang ang kanyang kinig upang sumulat ng mensahe habang naka-hologram ito. Ganito kasi ang telepono sa Plomesya. Maaaring makapagsulat ang telepono sa pamamagitan lang ng kinig. Kumain ka na. Oo, katapos lang. Ikaw ba? Tapos na rin. Hanggang kailan kayo rito sa Bulacan? Sagot ni Melo. Napaisip si Carmel sa sinabi ni Melo. Ang alam kasi ng binata ay tumutuloy siya sa isang hotel sa lupain. Naghihirapan siyang magsinungaling ngunit kailangan. Hindi pwedeng malaman ni Melo ang tungkol sa kanilang bansang matatagpuan sa ilalim ng dagat maliban na lamang kung magpakasal sila. Paalis na kasi kami bukas eh. Pabalik na kami ng Manila. Pagpapalusot niya sa binata, wala na siyang ibang maisip na dahilan. Iniisip niya kasing baka magpunta ang binata sa hotel na sinabi niyang kanyang tinutuluyan. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko pa naman sanang makipagkita sa iyo bukas. Gusto kitang makasama maganda man o hindi ang magiging resulta. Resulta ng alin? Paghinayang ni Melo. Bukas na kasi lalabas yung resulta ng board exam ng mga architects. Talaga? Advance congratulations! Hindi pa nga siguradong makakapasa ako eh. Pero salamat ha. Alam mo, makapasa ka man o hindi, karapat dapat ka naman talagang i-congratulate. Kasi marami kang pinagdaan ng hirap para lang makapagtapos, di ba? Nakakabilib ka kaya? Hindi naging hadlang sa'yo yung estado mo sa buhay para magsumikap na maging profesional balang araw? Salamat Carmel. Natuwa naman ako sinabi mo. Pwede ba kong humingi ng pabor sa'yo? Oo naman, ano yun? Kung makapasa ako at mag-oath taking sa Manila, pwede ba tayong magkita? Oo naman, sige, magkita tayo sa oath-taking mo. Yun o. Salamat ha. Buti hindi ka naiilang makipag-usap sa akin kahit na alam mong mahirap lang ako. Mukha ka kasing mayaman eh. Bakit naman ako maiilang nakausap ka? Mabait ka naman. Saka, hindi importante sa akin kung mayaman o mahirap yung kausap ko. Ang importante sa akin ay ang ugali ng kausap ko. Alam mo, bibihira lang ang babaeng katulad mo. Sana hindi ka magbago. Hindi lang naman ako ang ganito. I'm sure marami pa. Galingan mo lang maghanap. Bakit pa ako maghahanap nakita na kita? Hindi maiwasan ni Carmel na makaramdam ng tuwa sa sinabi ng binata. Para marami kang maging kaibigan katulad ko? Sa bagay may punto ka. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas gusto kong konti ang kaibigan ko pero totoo kaysa marami na may mga peke naman. Tama ka naman doon. Sige Carmel, matutulog na ako. Maaga pa kasi ako mangingisda bukas para maraming mahuli at maraming mabenta. Mukhang kailangan kong bumili ng bagong damit para sa oath taking saka sa pagkikita natin. Ganon ba? Ganito na lang. Reregaluhan na lang kita. Congratulations gift ko sa'yo. Naku Carmel, huwag ka nang mag-alala, kaya ko na yun. Saka nakakahiya naman kung ang babae ang magre-regalo sa lalaki. Sige na, good night na. Huwag ka nang mag-abala please. Sige na nga. Good night din sa'yo, fisherman. Sana maging architect ka na talaga bukas. Salamat. Tulad ni Melo ay nahiga na rin si Carmel sa kanyang kama dahil wala na naman siyang gagawin sa gabing iyon. Ilang saglit ay nakatulog na rin siya sa pagkakahiga. Napakahimbing natulog ang gumalaw sa kanyang katawan. Pagsapit ng umagay dalawang mensahe ang tumambad sa kanyang telepono paggulat niya ng kanyang mga mata. Ang isa'y galing kay Melo, ang isa naman galing kay Arman. Pasado ako. Yung promise mo kita tayo sa oath taking ko. Ay text ko sa'yo kung kailan gaganapin. Wala pa kasing sinasabi sa amin. Sabi ni Melo sa kanyang mensahe. Hi Carmel. Gusto sana kitang i-invite sa bahay namin mamayang alas 3 ng hapon. Don't worry, maraming invited pati sinasiling inimbitahan ko. Pasado kasi ako sa licensure exam, gusto kong mag-celebrate. Paanyaya ni Arman. Oo naman. Saka para mas lalo pa kitang makilala. Sagot ni Carmel. Ngunit hindi niya namalayang ang mensaheng ito na dapat ay para kay Melo ay kay Arman niya na iparating. Umangon na siya mula sa pagkakahiga at naghilango. Nang muli niyang hawakan ang kanyang telepono ay saka pa lang niya nalaman na nagkamali siya ng pinadalhan ng mensahe. Nanlaki ang kanyang mata nang makita ang mensaheng iyon na naipadala niya kay Arman na dapat ay kay Melo. Dahil doon ay nagpadala ulit siya ng mensahe at sinigurong kay Melo na iyon makakarating. Maya-maya ay sumagot si Arman sa mensaheng iyon. Merong nag-text sa'yo, text sa'yo, text sa'yo! Lalong makilala. Kung makapagsalita ka parang ngayon lang tayo nagkakilala Never mind. Oo, pupunta ako. Libreng pagkain yun eh. Aasahan ko yan Kalimutan muna natin yung nangyari kahapon. Sagot ni Arman. Oo. Kahit galit ang kanyang mga magulang kay Arman ay pinayagan pa rin ng mga ito na dumalo ang kanilang anak sa selebrasyon ng pagiging inhinyero nito.
Kasama naman niya ang kanyang mga kaibigan kaya kampante silang hindi siya kukulitin ng binata. Kumain lang siya ng mga handa ni Arman, hindi na ito masyadong tinibo matapos niya itong batiin sa pagkakapasa sa nasabing pagsusuli. Nakipagkwentuhan lang siya sa mga kaibigan sa kanilang pinaupo ang sofa sa bahay ni Arman. Napag-usapan nila ang tungkol kay Melo kaya naman hindi maiwasang makaramdam ng selos ni Arman nang marinig ang tungkol dito. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo, girl? Tanong ni Celine. Iniisip ko lang si Melo. Ngayon din kasi lumabas yung resulta ng board exam nila eh. Nakapasa rin siya sa pagiging architect. Sino si Melo? Tanong ni Arman na kasalukuyang nakatayo malapit sa kinauupuan ni na Carmel. Saglit na natahimik si Carmel habang mata sa matang tinitignan si Arman. Ramdam niyang nagseselos ang kababata kaya hindi niya alam kung anong maaaring sabihin dito. Iniisip niyang baka umiral na naman ang pagiging marahas nito tulad noong nangyari kahapon. Oh, ba't nanahimik kayo? Hindi niya pa ba nakukwento sa'yo? Teka, hindi pa ba kayo nagkakaayos dahil sa nangyari kahapon? Tanong ni Elise kay Arman. Mukhang ayaw pa rin akong pansinin ng kaibigan nyo eh. Congratulations pa nga lang ang naririnig kong salita galing sa kanya. Mabuti pa siguro mag-usap muna kayo. Seryosong sabi ni Preeny na sinang-ayunan naman ni na Elise at Celine kaya tumayo muna sila sa kinauupuan at doon ay umupo si Arman. Arman, tigilan mo na ako please. Sorry nga. Gusto ko lang namang bumalik tayo sa dati. Gusto kong manatili yung pagkakaibigan natin. Ayoko lang na naiilang ka sa akin dahil sa nangyari. Pakiusap ni Arman habang seryosong nakatingin sa mukha ng dalaga. Lumingon siya at tinignan ang mukha ng binata. Ang mukhang nagsusumamo pa rin na masakliyan ang pag-ibig nito. Ang mukhang bakas pa rin ang pagkahumaling sa kanya. Alam mo, mas makabubuti sa'yo kung makakahanap ka na ng girlfriend sa lupain. Yung aalayan mo ng pagmamahal, para makalimutan mo na kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Kasi hanggat nararamdaman mo yan, pakiramdam ko mawawalay ako sa Plumesya. Nung Melo ba? Gusto mo ba siya? Wala namang masama kung magkakagusto ako sa kanya, di ba? Mabuti siyang tao. At hindi siya plamasyano. Tama ka. Dahil yon ang nararapat. Ang mga Plomesyano ay hindi dapat magmahal ng kapwa Plomesyano. Hindi niya may paliwanag ang biglang pagtulo ng mga luha sa kanyang kanang mata. Dahil dito'y nagsimulang mag-isip si Arman kung may nararamdan din sa kanya ang dalaga at nagpipigil lang ito. Bakit ka umiiyak? Pag-aalalang tanong ni Arman. Ha? Pinahid niya ang kanyang kanang kamay sa pisnging dinaluyan ng kanyang luha. Tumayo siya sa kanyang upuan matapos bitawan ang mga salitang. Wala to. Sige, kailangan ko nang umalis. Meron kasi akong meeting sa kliyente ko, nakaschedule ng 5 p.m. Hey girl, aalis ka na agad. Tanong ni Celine. Oo girls, pasensya na ha. May client meeting kasi ako ngayon eh. 10 na lang tayo mag-usap, okay? Got to go. Tunay na may kliyente siya ng alas 5 ng hapon ngunit hindi niya maitanggi sa kanyang sarili na tila may nararamdaman na rin siya kay Arman kaya biglang tumulo ang kanyang luha. Kailangan niya itong pigilan upang maiwasan ang kinatatakutan niyang pagpapalayas.